Colonium and B4s proudly presents the Lagmayaw Festival! Taong 15, 69 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakaharap nila ang noong hari ng Tondo na sila Kandula. Nakalaunan din nagpapabilag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap nang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong kinatatayuan ng tahanan o kaharian ni Kandula, doon naisipang itayo ang simbahan ng Santo Niño de Tondo. Sa paglipas ng maraming taon, ay mas iningatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Inaayusan at pinilisan ng pila na nilulunok sa ninuno na ginto. Ngunit hindi naging takong pansin sa mata ng mga masasamang loob. Pinag-iintinisan at nilakaw sa loob mismo ng simbahan. Hulyo 14 taong 1972 na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño de Tondo. Sa taon na nasabi, isa ng isalang bagyo ang hinagupit sa mga lalawigan sa Luzon. Sabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay walang bukay na nalalangin ang mga devoto ng Santo Niño na muli itong may balik sa kanyang harian. Isa ang nakalkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang maibalik ang Santo Niño nang sa ganon ay matigil na ang dilubyong kanilang kinakaharap. Lumipas sa ikatlong araw, sa tulong ng dating unang ginang at presidente ng ating bansa, ay unti-unting nakita at naibalik ang magkakaiwalay na parte ng Santo Niño at muli itong binuo. Agosto 2, taong 1972, nang ipresisyon mula Malacanang pabalik sa dambana ng Tondo ang Santo Niño at ang muling naibalik ang imahe sa kanyang harian ay milagros ang araw at tumigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Lakbayan ang salitang lakbayan sayaw. Dali na nagsalang libo-libo mga demoto.